Hello everyone! I just want to ask you all, sino po sa inyo ang nakaranas na ng mabuli? O yung binuli ka ng iyong kaibigan, binuli ka ng katrabaho mo, o ikaw mismo ang bully? Yan po ang ating pag-uusapan natin ngayon. Pero bago po yan, huwag niyo pong kalimutan i-like, share ang ating video ngayon para marami po ang makapanood nito. Marami po sa atin ang nakaranas na ng mabuli sa eskwelahan, sa katrabaho, o kahit sa magkakapatid ay may nambubuli din. Ang inyong lingkod, ako po ay talagang nakaranas din po ng pambubuli. Nung ako po ay nasa elementary, dahil hindi naman po tayo pinalad sa height. Kaya ang tawag po sa akin ay liit, or in Kapampangan, lati. Kapag nagka-class picture po kami, natural lagi po akong nasa harapan. Mula grade 1 hanggang grade 6. Pero okay lang po yun, kasi hindi po yun naging hadlang para sa mga pangarap ko. Nung mga high school na po ako, yan dahil simpleng tao lang po ako, simpleng estudyante lang po ako, hindi po ako sumali sa mga anumang organisasyon, like mga fraternities or what. So minsang araw po ay nakaupo po ako sa harapan ng gymnasium namin, dahil dun sa araw po na yun JS prom po namin. Nasa 4th year high school na po ako noon. May dumaan na dalawang boyfriend and girlfriend. Nag-aaway po sila. Ako po ay nakatingin po sa malayo. Iniisip ko po kung saan po ako maghihiram ng long sleeves na masusuot para doon sa gabi na yun. And then after that, bigla pong lumapit itong lalaki. Sinampal po ako. Sabi ko, bakit mo ako sinampal? Sabi niya, nakatingin ka kasi sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi ako nakatingin sa'yo. Nag-iisip lang ako, kanino ako maghihiram ng long sleeves para mamaya sa JS prom natin. Tapos sabi niya, hindi. Tinitingnan mo ko kanina pa. So, sa madaling salita, umalis po siya ulit. Kasama yung girlfriend. Nag-aaway pa rin po sila. Ako talagang nakatingin pa rin po ako sa malayo. So, inilipat ko na po ang aking tingin. Hindi na po sa kanila. Pero lumapit po siya ulit. Alam niyo po, nung ginawa niya, sinampal na naman ako. Sabi ko, bakit mo na naman ako sinampal? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Tapos sabi niya, kanina ka pa kasi nakatingin sa akin. Sabi nga ganun. Dahil siguro nag-aaway sila ng girlfriend niya, pagkatapos sa akin ibinubuntong ang galit niya. Dahil nakita niya na maliit lang tayo, payat lang tayo. Tapos hindi naman ako kasama sa mga frat, siya kasama sa frat. So alam niya marami ang magre-rescue sa kanya. Sabi ko, pasensya ka na kung ganun yung pagkaintindi mo, pero hindi talaga kita tinitingnan. Nag-iisip lang talaga ako kung kanino ako maghihiram ng long sleeves kasi halos maghahapon na rin yun. So, paano ako mag-a-attend sa JS namin kung wala akong susuotin na long sleeves? Then after that, umalis na siya. At thank God, hindi na po siya bumalik sa akin, kundi magiging 3 na yung sampal niya sa akin. Yung bunso ko po na anak, nakakaranas din po ng bullying sa school. Kasi inilipat po namin sila ng school. Mula sa first day hanggang 5th week, halos araw-araw po nakakaranas po siya ng bullying sa iisang tao lamang. Mostly physical abuse, sinipa siya, sinuntok siya, so pa siyang saksakin ng pencil sa likod. Yan, nag-report na po kami sa principal. Ang sinasabi, hindi naman daw bullying yun, but definitely it is a bullying. No? Pero nasabi na lang po namin sa anak namin, ipagdasal na lang niya yung batang yun. And thank God, at this moment, nagiging okay na po yung relationship ng batang yun sa anak namin. Ngayon, pag-usapan po natin, ano po ba ang dahilan ng pagbubuli? At ano po ang mga epekto nito? Siguro isa sa mga dahilan ng pagbubuli ng mga tao dahil sa estado ng buhay natin. Kung sila mayaman, yung mga nabubuli, yung mga mahihirap. Yung mga iba naman sa physical. Yung iba, gwapo, maganda, binubuli yung mga may kapansanan o yung mga hindi kagandahan. Diba? O sa mga magkakapatid naman, binubuli ni kuya o ni ate yung bunso nilang kapatid. Bakit? Kasi alam nila nakakabata siya. Alam nila na utos-utusan lang siya. Alam nila na hindi naman lalaban yung kapatid nila. Alam nila na pag umiyak yan, nagiging masaya po sila. Pero nakakalimutan po natin kung ano pong epekto nito sa mga taong nabubuli. Unang-unang epekto po nito, depression. Nagsi-self-pity po sila na iniisip nila kung bakit sila naging ganito, bakit sila may kapansanan, kung bakit ganitong itsura nila, bakit pinanganak sila na mahirap, bakit sila pang naging bunso, ano nga bang ginawa nila sa mundo, wala naman silang kasalanan.
At ang pangalawa po, akala natin yung pagbubuli simple lang. Malaking epekto po yan para sa mga ibang tao. Kung nabalitaan po ninyo, anak po ng isa sa mga celebrity natin, nasa US, anak niyang babae, dahil sa pambubuli, dahil sa nararanasan niyang hirap na hindi naman niya ma-express sa mga ibang tao. Yun, anong ginawa niya? Nagpakamatay po. Yan po ang pinaka-worst na pwedeng mangyari sa mga taong naapektuhan ng pagbubuli. Kaya sana, ma-stop na po natin yung pagbubuli. Pero tayo lang bang mga tao ang nabubuli? Maging ang ating Panginoon na si Jesus ay nakaranas po ng pagbubuli. Marami pong mga Bible verses ang pwede po natin basahin na nag-express about bullying. Ito po yung sa Matthew 27 verse 27-31 at meron din po sa Mark 15 verse 16-20, Luke 22 verse 63-65. Jesus was bullied, mocked, and physically abused, particularly during his trial and crucifixion, when the high priest accused him with blasphemy. Also, the soldiers who spat kay Jesus sa muka and struck him many times at minamak siya na King of the Jews. So kawawa po talaga si Jesus. At isa pa, nung nasa Gethsemane Garden siya, nung bago siya ipagkalulo ni Judas Iscariot sa mga soldiers, doon tines din po siya ng devil mismo, no? Sabi niya, di ba, nung una, o kung talagang anak ka ng Diyos, baguhin mo ang batong to ng tinapay. Pero ano pong sabi ni Jesus? Hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa mga salita ng Diyos. At ang pangalawa, sabi niya, lumundag ka dito. Kung talagang anak ka ng Diyos, sasagipin ka ng mga anghel sa langit. Sabi niya, do not test the name of the Lord in vain. Pangatlo, anong sabi ng devil sa kanya? Kung ano man ang nakikita mo rito at ibibigay ko sa iyo, sambahin mo lang ako. Ano sabi po ni Jesus sa kanya? I only praise and worship God alone. At nawala po ang devil. At paano po nagre-respond si Jesus sa mga bullies? Unang-una, ang tinatawag niyang radical compassion. So instead of reacting with anger, He showed them compassion. Diba nga po, nung nakapako siya, sabi niya, Ama, pawarin niyo po sila dahil hindi po nila alam kung ano pong ginagawa nila. So ang pangalawa, non-retaliation. They insult Him. They mocked Him. But He didn't return insults and abuse. But instead, He responded them with God's words and wisdom. So kahit anong sabihin po ng mga high priest sa kanya, hindi po siya nawawalan ng focus. Dahil ang alam niya, guided siya ng Holy Spirit, guided siya ng kanyang ama, kaya binibigay niya ang mga salita ng Diyos sa mga high priest. At ang pangatlo po, prayers. In Matthew 5:44, nasabi po ni Jesus, love your enemy and pray for those who persecute you. Napakahirap po yata niya itong gawin. Kasi yung mga sumakit sa'yo, nanaksak sa likuran mo, nagtraidor sa'yo, nagsalita ng masama sa'yo, ginawang ka ng di maganda, nasira ka sa mga kaibigan mo, nasira ang relationship mo sa inyong pamilya, sa iyong asawa, dahil sa mga paninira ng mga ibang tao, paano mo sila mamahalin? Pero dito sa verse na to, Matthew 5 verse 44, ini-encourage po tayo ni Lord na mag-forgive at magmahal. Kaya sana, kung sino man po yung mga nabuli na kagaya ko, matuto po tayo magpatawad at magmahal sa mga taong nambubuli kasi hindi naman po natin alam kung ano din po ang pinagdadaanan nila. Baka kapag naikwento nila sa inyo, mas mabigat pa pala ang mga problema pinagdadaanan nila sa pamilya nila, sa sarili nila, sa karir nila, sa love life nila. Kaya dapat sundin natin kung ano pong sinabi ni Jesus. Love your enemy. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. At don't forget to like and share this video para marami po ang makapanood at matuto about Jesus. Maraming salamat po and God bless.